Bahagi na ng kasaysayan ng di pagkakaunawaan ng ilang Kristiyano at Muslim. Ang magkasundo ang mga may alitan ang isa sa adikain ng isang magiting na babaeng taga Cebu. Layunin niya ay kapayapaan, lalo na nang mawalan siya ng asawa at anak, bunga ng di pagkakaunawaan. Ang kanyang masalimuot na karanasan sa buhay, ang siya raw nagpatatag sa matibay na prinsipyo ng matatawag na peacemaker ng Iligan City, si Purificacion Viernes. Taong 1972, Pagadian City, kasagsagan ng alitan sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Napilitan daw na lisanin ng mag-anak ni Purificacion ang kanilang bayan upang tiyakin ang seguridad ng kanyang pamilya. Hirap na talagang buhay kasi nagbira na. Gira na sa Pagadian. Ayun ang tinatawag nila na Muslim-Christian complex. Napilitan kami kasi nasa area kami ng gira kasi barak siya ni kampo ng PC. Sa Carmen Jimenez sa probinsya ng Misamis Occidental sila pumunta. Doon daw binuong muli ng mag-asawang Viernes ang kanilang mga pinangarap para sa pamilya. Kahit na mahirap yung buhay namin, saan-saan kami nang galing, pero tingnan mo ngayon kami, nakaahon kami. Nagkaroon na rin kami ng yung lupa na sinasaka namin. Nang makaalpas sa pagsubok na dumating sa kanilang pamilya, nasumpungan daw ni Purificacion at ng kanyang kabiyak na umagapay sa kanilang kapwa. Taong 1984, nang simulang organisahin ng mag-asawa ang kanilang komunidad. Nang mga panahong yun, sunod-sunod na raw ang mga matitinding pagsubok na kinaharap ng kanilang samahan. Organize na kami ng basic ecclesial community. So, ang issue kasi noon nasa amin is illegal logging. So, yung lugar namin, talagang ano siya, gubat na virgin forest siya. Tapos pinasukan siya ng logging. Pinatigil namin pero mayroon pa rin yung makalusot. Bukod daw sa isyu ng kalikasan, kinaharap din nila ang mga problema sa daan. Yung barangay namin noon, parang ghost barangay. Wala madaanan yung barangay dito. Hindi nadaanan namin. Ito lang, kalang ito, medyo yung mga bato-bato. Dahil daw sa kanilang pagkakaisa, napatag ang baku-baku nilang daanan. Kung isa ang layunin ninyo, talagang malaki ang maitulong noon. Ang mga matagumpay daw na misyon ng kanilang grupo ang naging tungtungan nila para higit na pag-ibayuhin ang lakas ng kanilang pagsasama-sama. Subalit nagkaroon daw ng ibang kahulugan ito sa nooy lokal na pamahalaan. Sinabi raw ng mga lokal na opisyal na ang tinatag nilang samahan ay alyansang kontra sa pamahalaan. Iniuugnay daw sila sa New People's Army. Bukod pa dyan, inakusahan din daw ang kanilang grupo na sila ay armado. Umabot daw sa sukdulan ang panggigipit na ginawa sa kanila na humantong sa karumal-dumal na trahedya. March 31, 1984, pinagbabaril lang yung bahay namin. Yun ang ikinamatay ng asawa ko at saka yung anak ko. Natamaan din ako ng baril. Ito ang nangyari sa akin. Akala ko nga putulin ito. Kaya lang magaling siguro yung doktor kasi hindi niya pinutol. Completely hindi ko matanggap na nawala yung dalawa kong anak at saka yung asawa ko. Gayunman, sa halip daw na masiraan ng loob, lalo raw naging matibay ang kanyang pananaw sa buhay. Lalo akong tumatag kasi yung naramdaman ko na paano na yung mga tao na parang inorganize na namin, pinakita na namin sa post. Ganyan pa nangyari sa amin. Baka mamaya mawala na lang yung pinaghirapan namin. Mabilis na nakabangon mula sa delubyo ang nabiyudang si Purificacion. Sa tulong ng mga pari, muli siyang nakabalik sa kanyang naantalang gawain. Bagamat may kapansanan na bunsod ng mga tinamong tama ng baril sa kanang hita, siya ang napiling ipadala ng mga pari para maging bahagi ng isang peacekeeping mission. Lagay na ako sa Kauswagan, Lanao Norte. Kasi may gira-gira noon eh. At saka yung gira noon parang Holy War, yung binalik na naman nila yung Muslim-Christian complex. Sa pagkakataong yun, nagsilbi raw bilang tagapamagitan si Purificacion para sa dalawang nagbabangayang panig.
Maganda naman daw ang ibinunga ng kanilang naging misyon. Mga 1985 hanggang 1989, wala nang doon wala nang masyadong gulok. Sa mga panahong yun, maituturing si Purifikasyon na isang peacemaker. Nagpunta si Purifikasyon sa iba't ibang sulok ng bansa upang maghatid ng tulong. 1989, nasa Maguindanao ako. Alternative health store kasi kami doon kasi kasapi ako ng yung community-based health program sa Mindanao. Tapos 1992, bumalik ako ng Iligan. Doon ako naging human rights worker. Hinangaan at nagsilbing inspirasyon para sa marami si Purifikasyon dahil sa malaking ambag niya sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi rin daw siya napapigil sa pagbabago ng kanyang pisikal na kondisyon. Hindi ko napil yung kapansanan na may kapansanan ako. Kasi pag siguro napil, maano ko lang kung may kapansanan ako kung hindi na ako nakikialam, wala na akong pakialam sa mundo na. Hindi ko na alam kung ano ba ang nangyari sa mundo. Sa kasalukuyan, sa bayan ng Cordova sa Cebu City, nakasentro ang kanyang misyon. Kaagapay ang kanyang mga saklay. Araw-araw daw niyang tinatahak ang mga baku-bakong daan para makapaghatid ng kaalaman sa mga nangangailangan. Sana yung mga komunidad na tinutulungan namin karon magkaisa na para makamtan nato na yung totoong pagbabago ba. Gawas na po. Bukod daw sa pagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos, layunin ng inorganisa nilang komunidad sa Cordova ang maitaguyod ang pamumuhay ng mga kasapi nito sa pamamagitan ng livelihood programs. Bagamat hindi pa masasabing ganap na epektibo, dama na agad ng mga taga roon ang tila biyayang hatid ng pagdating ni Purifikasyon sa kanilang lugar. Kadakilaan ng kanyang ginawa na dapat natin tularan na mga may normal na pangangatawan upang may silbi sa ating lipunan. Talagang committed siya sa trabaho niya. At kahit na ano ibigay mo sa kanya, yun ay kanyang natural na maging dedicated niya yun kasi pag wala siya sa baryo, andito siya sa tindahan sa BEC, pero siya talagang faithfully nanahan siya. Tapat siya talaga sa tungkulin bisan kahit saan mo dalhin siya. Pero namoy paluyuhan nga kandidato yun. Ngayon naman, dahil sa nalalapit na halalan, nakasentro ang kanilang pagkilos sa Voters Education Program dahil alam nila ang papel ng eleksyon sa pagbabago ng buhay ng mga Pilipino. Mahalaga pa rin ang eleksyon kasi kailangan din natin na yung may leader tayo na pagkatiwalaan. May kauban dito nga mga bayaning guro. Sa bagong yugtong ito ng misyon ni Purifikasyon, umaasa siyang maging instrumento para mabatid ng mga susunod na henerasyon na pwedeng kumilos kahit na sino pa para simulan ang pagbabago na kinakailangan ng lipunan. Habang may buhay pa tayo at may panahon pa tayo makatulong sa kapwa, gawin na natin ngayon. Mahalaga ang ginagawa ni na Purifikasyon para palaganapin ang voters' education, lalo na para sa mga kabataan na nais magkaroon ng halaga ang kanilang boto. Pero bukod sa pagboto ayon sa ating konsyensya, mahalaga rin na bantayan natin ang ating boto. Ito ang kabayanihang ipinapakita na ng ilan sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng boto mo ipatrol mo na bumago ng muka ng nagdaang halalan. Araw-araw may lumilitaw na bagong bayaning Pilipino at hindi lahat sa kanila ay lumalantad at hindi lahat ay nagagawaran ng parangal. Tulad na lang ng isang boto patroller na nagpakita ng karumal-dumal na karahasan sa Maguindanao. Papatrol. Minsan akala natin tanging mga mamamahayag sa telebisyon, radyo, dyaryo at internet lamang ang may kapangyarihang makapagbigay ng mahahalagang balita sa bansa, mga impormasyon na dapat nating malaman. Pero ang totoo, kahit sino, kayang gawin ito.